Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timunti Programa, thank you so much! Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin! Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pag-aayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa session sa katagalan makabayan, agal mga paninira, baging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magalang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check mark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po sa Ma'am Nemi Hasigawa. Meron siyang 16 na mga comments. Nandiyan po si Maria Medeceplon. Meron siyang 14 na mga comments. Sandra Maranon. Meron siyang 24 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 23 na mga comments. And Rebelina Rolian. Meron siyang 13 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, laging nisi-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday kay Haisa or Heisa. She is already 46 years old makabayan. Again, happy birthday. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So kahapon, nakita natin na nagkaroon po ng press conference ang si E.S. Bersamin makabayan. At doon po sa kanyang press conference, doon niya inilatag, ibinalita niya kung sino yung nag-retain at saka sino yung tinanggal sa pwesto makabayan. Doon po sa mga nag-tender po ng courtesy resignation na kabinete ni PBM. At saka nakita natin doon makabayan at saka nalaman natin na tinanggal na po si Luis Saga. Naalala ba natin si Luis Saga makabayan, yung DENR, yung may pagka-unique yung buhok niya, yung tinatawag ko lagi na parang cartoon character siya, si Luis Saga makabayan. Yes, siya po ay tinanggal na sa pwesto. And also, yun pong yung taga DSOD makabayan, yung taga Siwa, doon po sa programa ni PBM, yung project ni PBM, napabahay. Nalalaman natin yung nung name makabayan, si Jose Acosar. Si Jose Acosar, siya po ay tinanggal po sa pwesto. So siguro hindi niya na-deliver ang gusto ni PBM na task na binigay sa kanya, baka under delivery makabayan. So yun po, nag-design po si PBM, nag-design po yung palasyo, tinanggal na si Jose Acosar ng DSOD. And also si Ma'am Luis Saga ng DENR makabayan. So, good news. Kasi po yung economic team ni BBM na compose, sila po si Ralph Recto, sila po si Pangandaman, si Balisacan, and also si Aldeguer Roque, and also si Go Makabayan, yung economic team ni BBM na retain silang lahat.
Silang lahat makabayan. And also si Is Bersamin, narating po ang kanyang posisyon. And also I've heard si Secretary Larry Gadon also makabayan. So hopefully sila po si Gabot Chidoro, sila Secretary Angara ng DepEd makabayan kasi magaling talaga sila. 'Di ba? Si Joe Laurel ng taga-agriculture at saka marami pang iba. Pero meron pa akong nakita doon makabayan ng mga sekretaris na para sa akin lang para sa akin, I think hindi nila na-deliver po ang kanilang task makabayan. Sa tingin ko lang. Pero yan po'y pinangalanan ko na kahapon na sana sila po ay papalitan makabayan. Sana lang sila po ay papalitan. Well, siyempre, nandyan pa rin po sa kamay ni BBM ang desisyon. Ngayon, kung magtatanong kayo, Sir Ivan, bakit mo pinost si Mike Abe doon sa Facebook mo? Kasi makabayan ko, di ba, nilagay ko doon sa ating Facebook account tungkol po kay Sir Mike Abe na sabi ko, totoo ba na siya po ay magiging or sana siya po ay magiging PCO Secretary, si Mike Abe. So sabi ko, what do you think? So itanong na po natin dito, kung okay ba sa inyo makabayan si Sir Mike Abe gawing PCO Secretary na kanya po papalitan or i-replace niya itong si J. Ruiz makabayan. Hindi lang po si Sir Mike Abe at saka ang aming gin-promote makabayan, also rin po si Sir Dante Maravillas. Di ba kilala naman natin si Sir Dante Maravillas makabayan? So okay silang dalawa. Actually, ito i-clear ko lang hindi ito galing sa Palasyo makabayan. At lalo na hindi ito galing sa PCO. Kami lang po mga pro-admin vlogger, kami lang po ang nag-promote kay Sir Mike Abe, also kay Dante Maravillas makabayan. Kasi nga diba, in-explain ko na kahapon na ayaw talaga namin po kay Sir J. Ruiz. Bakit? Si Sir J. Ruiz makabayan, siya po na po ay nakafocus doon sa mga mainstream media. Kitang-kita naman namin, very obvious talaga. Nakafocus lang po si Sir J doon sa mainstream media. Bakit? Siya po ay dating journalist makabayan. So kaya nga kami po ay nag-request, well ito na po yung time, kasi nga nakaroon dito po ng evaluation po sa performance, kaya kami po ay nag-ingay ngayong makabayan. Ipinaingay namin ang pangalan ni Sir Mike Abe and also Dante Maravillas. Yan lang po ay panawagan namin kay PBM. Kasi nga ito na po yung time makabayan. Nandito na po, courtesy resignation, tinignan po dito ni PBM ang kanilang performance ng mga kabinete niya. So kung i-retain po yung tao niyon or kung performing government officials yung tao ni makabayan, will ma-retain siya sa kanyang posisyon. At kapag hindi siya tatrabaho at meron siyang ginawa pong kabulastagan, meron pong kalokohan makabayan dyan po sa kanyang posisyon, well, normally talaga pong tatanggalin. Kick out makabayan. So tungkol dito po kay Sir Mike Abe at saka kay Dante Maravillas, kami na po ay nanawagan. Advantage naman kasi, ito pong si Sir Mike Abe, also si Sir Dante Maravillas makabayan. Bakit? Kasi silang dalawa, meron silang experience bilang journalist. Kasi silang dalawa makabayan, journalist ho yan. At the same time, sila rin po ay vlogger makabayan. So fit na fit sa kanila yung posisyon bilang PCO Secretary. Well, hopefully sila po ay mapili makabayan. Either saan po sa dalawa, kay Mike Abe or kay Dante Maravillas, okay lang po makabayan. Sana lang po sana isa sa kanila yung makuha. Well, anyways, sila po aming panawagan. At panawagan rin po yan ng karamihan po ng mga Marcos supporter makabayan. Nakita ko nga doon sa ating post sa Facebook account, ang dami kagad po na nag-react makabayan tungkol doon kay Mike Abe. Ang dami pong nag-agree doon. Okay? So, anyways makabayan ko, pag-usapan muna natin yung tungkol doon sa nangyari sa Cebu City sa IT Park makabayan. Kasi nga how many vlogs ago, di ba, hindi ko to na take up. At saka marami na pong natanong kay Sir Ivan, ano ba ang masasabi doon sa scam hub sa Cebu City makabayan. Yung nang-scam po na hindi natin maisip isang BPO sa Cebu City makabayan. Di ba? BPO yan sa Cebu City. Ibig sabihin talaga buong sila ay nahawa dito sa ginagawa ng taga-Pogo makabayan. At dapat ang sisihin dito, ang dapat sisihin dito itong si Digong. Walang iba, si Digong makabayan. Kasi nga dahil po kay Digong, dumami yung Pogo. Hindi lang naman po yung tungkol doon sa mga online casino, online gaming, ano ba yan makabayan. Sangkot rin po kasi yung Pogo sa pang-i-scam. Malamang sa malamang, hindi malayo yung head doon sa scam hub makabayan sa IT Park. Malamang siya po ay kasama sa Pogo. Kaya ito po ay kanilang ina-apply makabayan.
Ngayon, meron pong isang white hacker. I am sure, very sure, that baka majority po sa aking mga viewer, alam na po nila yung nangyari doon sa IT Park mga kabayan. Tungkol po sa Scam Hub. Alam nyo ba na doon po ako nagstay yung how many weeks ago na ba? Naalala nyo ba na nag-live si Sir Ivan doon po sa lugar, nag-live ako na meron pong meron pong swimming pool mga kabayan. Naalala nyo ba yun? Di ba nag-live ako, tas meron pong swimming pool? Sa IT Park ho yun. At saka kabilang building mga kabayan, yun na po yun ang gin-raid na kung saan meron po mga scam hub nang i-scam ng mga tao, either Pilipino or mga foreigners na in-scam nila, inengganyo nila na sasama sa kanilang investment scam na gin-promote mga kabayan. Pero ang delikado ito, yun po ay pang-i-scam. Kabilang building yun mga kabayan. So ngayon, papakita ko sa inyo itong palita. For more details, let's watch this. Ibinulgar ng isang vlogger hacker ang pugad ng scam hub sa Cebu City. Ang kanilang modus aloki ng mga mabibiktimang dayuhan na sumali sa isang investment scheme. Pero nang salakayan ng mga polis ang kanilang opisina, wala nang nadatnan doon. Simulan natin agad sa isang video galing kay Mr. WN na isang white hacker na vlogger na meron siyang nahuli na isang investment scam dito sa Pilipinas. Specifically sa Cebu IT Park. So dito dinaanan niya yung proseso ng kanilang pag-scam pero bago natin simulan yan, gusto ko lang panoorin nyo kung paano nila ginagawa yung tinatawag natin mga cold call. Na sinasabing registered sila sa isang investment scam. Atin agad simulan. Oh, Mr. Niembe? Ito, isa scam lang si Mr. Niembe. Hi, this is Melly. How are you? This is Melly. Doon pa lang. Alam mo, maka-invento nila mga pangalan to eh. Hayop. Maasim ka talaga, mabaho ka. I'm fine, how are you? You won't be fine in a few minutes, Mr. Niembe. So, this is in regards to your registration with us on Quantum AI, on Bitcoin Code. Ito mga sinabi niyong basura mga salita na yan. Invento lang lahat yan, hindi yan totoo at pang-lure lang yan para lang pang-investin siya. How you can learn and how you can make secondary source of income using our software with automated features. Oh, mukhang paldong-paldo si ate. Hindi ko nakalala na Bitcoin. Meron kang gintong mga relo eh. Would you like me to close your account instead, Mr. Niembe? Because every time we called you, you keep on saying... You called you, mali pa grammar mo. Mangga-scam ka na lang, mali pa. Kulang-kulang pa. You're on the road, you're doing something else, you're busy. Yan. Isa to sa mga style ng pag-scam. Kasi isang script yan na pinaparamdam sa'yo na wala namang mawawala sa amin eh. Ikaw may kailangan sa amin. So, shift mo yung need ng mga taong to doon sa scammer. I'm also a busy person, Mr. Niembe. I have a lot of clients and need to assist. O medyo nag-gaslight ka pa, Mr. Niembe. Ito, Miss Nieta. I need your confirmation if you're really interested about this one. Inaabos sila yung BPO industry dito sa Pilipinas sa sobrang boom, sobrang lakas. At dito mas affordable din yung mga taong tulad nito na pwede mang scam ng tao kasi yung kanilang manpower at yung ating mga dignidad dito ay mas mababa bilhin. So, halos isang taon mahigit na ata niya sinusundan itong scamming center na to kasi iba-iba na rin yung mga pangalan na kanilang pinagdaanan. Mga 3 beses ata sila nag-change at sinundan niya talaga kung nasan sila. At na-pinpoint niya kung nasan sila kasi sinubukan niya isara yung isang computer at nalaman niya, okay, nasa Pilipinas sila para malaman nila. At nahack din nga, syempre, yung CCTV. To 40% on a weekly basis. Same with my other clients right now. Okay, 30 to 40% returns per week is impossible, honey. You are very smelly and very bad. Because the market is really, really good. You only want my hard-earned money really, really good, huh? If you're not interested, I'll just give your slot to other so someone else will wanna be in a better situation. Just be honest. What happens, scammer? Because I'm not doing this for myself. Ayun na nga. Lagyan namin tayo. Lala bugi may galado. Sinara niya yung call. Smack that. On the floor. Smack that. On the It's a mo. You so. Magsaskam ako. Saskam ako. So, ang India, kung meron sila na, why did you redeem it? Why did you redeem it? Tayo naman meron, smack that all on the floor. Ano man lang nasa Pilipinas. Ba't ka pa naging scammer kung pwede ka naman maging singer? So, ito, real time na isa pa nila ini-scam. Habang kinakausap isa pang scammer to, sinacharge agad nila yung biktima ng car. At nakakatakot pa dito, meron agad sila notepad nung lahat ng info mo. So, alam mo, matagal ito bago nila nakuha, bago nila nilagay yung informasyon mo sa plato para kuhanan ka ng pera, meron agad sila eh. Nakikita mo dyan, Yeah, I'm nothing
interested Oh, I know anymore. that you've been struggling right now. Yeah. Do you want to be like that forever? You don't want to be in a better situation together with your family? Because you've been struggling already. Yun yung pinaka nakakatakot dito. Fortunately, since they kept moving, I lost access to all the agents. However, So dito sinabi niya na meron siyang mga agents na hack at dun yung kanyang parang mata sa loob ng mga scam operations na to. At dahil lipat nga sila ng lipat, siguro rin para rin makaiwas sila dun sa madaanan ng mga government officials dito at mga police, isa na rin yung paraan. So siguro, itong mga pinakita niya, sana gamitin din ng Pilipinas na ganito pala gumalaw ang mga scammer. Na siguro bigyan natin ng timeline ang lahat ng mga kumpanya nag-opera dito ng parang duration. Ilang buwan bago sila lumipat? Ilang buwan bago sila nag-iba ng lugar? Bago sila nag-iba ng operasyon o nag-iba ng pangalan? Sana tignan to ng ating mga makalumang makinarya ng pag-double check, lalo na sa age ng internet, sa age ng teknolohiya, ng AI. Dapat nakakasabay tayo. Yun nga yung tinutulong nitong YouTuber na to. Sana gamitin natin at yun din naman ang gusto niya mangyari. We're local here in City of Cape Town. And we are licensed and regulated. Which part of the world are you calling from? You're asking if where are we calling from, right? So ito, nagkukunyari siya na magkapareho sila ng bansa na pinanggalingan. Accept mo palang ate, di ka papasa na taga Cape Town. Pero very close na. May mga kilala akong tao na naka 6 months lang sa ibang bansa. Pagbalik dito sa Pilipinas, iba na yung accent at iba na rin yung ego nila. Oh, wonderful. In just 5 minutes, you make $6.61. So ito, once nagsimula ka na mag-invest sa kanila, imamanipulate nila in real time yung mga gains na pwede makuha. Totoo naman na mayroong risk ang mga investments. Tulad nung dati kong ginawang video, kung magsusugal ka para sa sarili mo. Totoo naman yun. Pero dito, minamanipulate nila yung market para magmukha na ikaw ay talaga nagkaroon ng gains. Ito yung ginagawang spiel ngayon. Itong budget ni Wata, Taylor Lautner ng Cebu, hindi na Orion Bataan. Perfect. Meron pa siya taga-palakpak. Sound effect ba yun or sa likod? Okay, talk to you tomorrow. So syempre, isasara niya yung call. Natuwa siya ng scam siya ng kapwa niya. So pag nagatas ka na nila at nakuha na nila yung parang threshold ng ganito kalaking halaga sa isang tao, isasara nila account mo o pwede i-on hold or mag-invento lang sila ng kahit anong problema sa account mo para maisara nila. Yun yung kanilang ginawa. Iba't iba pa sila mga bansa na ini-scaman, pero ito yung isa sa mga ginawa nila dito sa Pilipinas. Nahack din niya yung isa sa mga floor managers dito na ang pangalan ay Marcus. Nakita niyo doon sa kanyang Excel na umaabot $68,000 na kinikita nila buwan-buwan. Kinompute ko to, kinonvert ko. Ito ay halos 3.8 million pesos. Isang buwan lang. As yung conversion, yung nakita mo yung ating singer kanina at yung retention na may lumalapit para patagalin yung usapan. Mahack pa nila. Yung nakita yun doon sa pangalawang version ng video, yung habang kinakausap nila ay charge pa nila. Ito pa yung extra na 29,000. Yun. So pinalitan yung sarili niya as Adam para tawagan tong particular na agent. At si Adam yung talaga may-ari. Yung nagbabayad sa lahat, sa pagkain, sa renta, yung mga sahod ng mga scammer na to. Tapos si Marcus, yun ang ngangasiwa na mangyari yun doon sa lugar niya. Papadala ng pera, siya gagawa. Parang gumagawa lang ako ng Dota 2 team. Ganon din yun eh. Yung pagkukuha ka 5 tao, pakainin mo sila, bibigyan mo ng parang ganon lang din siya. Nakuha niya yung Telegram account itong isang particular na scammer. Dito agent pala sa akin, scammer, at kakomprontahin niya. So nung kinompronta niya to, nagpanic na siya. Kasi ginawa niya, pinakita niya yung screenshot nung mga CCTV na to. Nakita-kita yung mga mukha nila, huling-huli sa actor, tatawanan, di ba? So ito na yung floor manager, to nakapula. Mautak yung floor manager mo kasi sanay na siya eh. Ang ginawa niya, kasi tumawag sa mismong agent, tumawag siya sa telepono niya sarili. Ito yung ginagawa niya. You might use his phone. No. So pag tumawag siya dyan, hindi, syempre, malalaman nila na hindi si Adam yun. Kaya yun ay nakakalungkot doon. Ba't Adan? Kasi nandito yung mga ahas. Tapos nung nalaman na nung buong floor na to na nahack na sila or na-expose na kanila mga impormasyon, ay yung ginagawa ng kanilang floor manager, hindi niya sinasagot, pero ini-screenshot niya yung mga sinasend sa kanila. O syempre, natakot sila, pinalis sila lahat ng mga building. So, iba nag-akatakip ng ulo, nag-face mask, dahan-dahan na siya nababawasan dito. Panoorin nyo din yung konfrontasyon niya dun kay Marcos at dun sa mismong may-ari na scammer na to. At syempre, hindi sila masyado sumasagot. Pero all in all, masarap makita na maipit sila ng ganito. At sana balik-balikan mo to, Mr. WN, itong Pilipinas. Napakadami dito mga BPO na ganyan. Sana mas gatasin mo sila at para tumigil sila dito. Kasi syempre, marami mga tao. Alam ko ako mismo, di ako makuhuli ng mga ganyan. Pero ang iniisip ko yung mga matatanda eh. Mga nanay, tatay nyo na pinaghirapan ng kanilang mga trabaho. Nahirap na nga kumita ng ganong edad. Mas maluloko sila na gano'n. Pinaghirapan
pinahirapan nilang pera, retirement money na meron sila, inipon nila para sa sarili nila. Kasi pinalaki nila yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga anak, tapos i-scam nila ng ganun. Doon ako nang gigigil. At sana tuloy-tuloy lang niya to. Gusto kong makita bumagsak yung mga hype na yan. This is in regards to your registration with us on Quantum AI, on Bitcoin Code, on how you can learn and how you can make secondary source of income using our software with automated features. Okay, for now, I can't have time to listen. I need your confirmation if you're really interested about this one. If you're interested to earn at least 30 to 40% on a weekly basis. Same with my other clients right now. The market is really, really good. Ayon pa sa vlogger, karamihan sa mga biktima ng scam hub ay mga Amerikano. May mga picture din siya ng mga umano'y scammer na agent. May employer recognition pa sa mga malaki ang nakubra. $68,000 kada buwan o higit 3 milyong piso ang nakukuha ng mga scammer. Sinubukan rin ng vlogger na kontakin ang mga ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas pero tanging ang DOJ Cybercrime Division lang ang sumagot. Kanina, nagsagawa ng site inspection ng PNP sa nasabing opisina pero wala na silang inabotang tao. Pero naiwan sa lugar ang mga computer na ginamit sa operasyon na hinihinalang scam hub. Ayon sa PNP, nirintahan lang umano ang nasabing pwesto na nasa second floor ng isang gusali. Marami po, mag-check pa po tayo sa iba't ibang location. Yung mga indicator po ay titignan natin. Yan ang challenge natin kasi ang mga international. Supposedly, complainant is international. Kukuha rin ng cyber warrant ang PNP para mabuksan ng mga computer at iba pa mga gadget sa loob. Sa ngayon, ipinasara muna ng PNP ang opisina habang hinihintay ang warrant. Padadalan din ng show cause order sa nangangasiwa sa gusali. Ipapatawag rin ng PNP ang vlogger na una nagsiwalat ng operasyon ng scam hub sa Cebu. Magkakasa rin ng sariling investigasyon ang Department of Information and Communications Technology. Natawa ako ng mga kabayan, ipapatawag daw yung vlogger na nag-booking ditong mga scam hub. Natawa ko dun, ipapatawag. Bakit naman niya ipapatawag? At saka, do you think mapapakita sa kanila yung vlogger hacker mga kabayan? Hindi yan mapapakita. Kaya nga, 'di ba, Mr. WN ang kanyang pangalan. At saka yung mga vlogger makabayan, not just the vlogger, yung mga hacker vlogger, 'di ba nag-explain ko niyan dito, meron kasi mga level, may mga level kasi yung mga hacker makabayan. 'Di ba? Meron pong white hacker. Yung white hacker, sila po yung yung mga hacker na mga mababait makabayan. Yung mga matitino po na mga hacker, yung mga medyo may pagkakurkunto yung utak makabayan, pero mga galing rin po. For example, yung black hat, yung white hat, saka meron kasi yung mga iba-ibang pangalan at saka level yung mga hacker makabayan. So ito ay isang eye-opener na sana it's about time na mag-hire sila ng mga white hacker kasi malaking tulong talaga yung mga white hacker makabayan. Lalo-lalo na ngayon, digital na ho tayo ngayon makabayan, online transaction na ho ngayon. At saka ang nakalungkot kasi dito, yung mga scammer makabayan, di ba hindi ganun kalaki ang mga penalty sa kanila? Lalo na kapag sila ay mapaporasahan kasi nga sila po ay guilty dahil po sa kasuhan makabayan. Sana ito po ay amyendahan ng ating gobyerno, ng ating mga mamabatas kapag meron pong makulong na scammer makabayan, dapat mataas ang penalty or malaki yung penalty. For example, ilang taon na makulong at saka malaki po yung kanyang penalty na babayaran makabayan, dapat ganyan para magtino. Kasi nga nakakaawa po yung mga na-scam makabayan, kasi nga 'di ba mostly po sa mga na-scam po ng mga tao, mostly talaga yung mga seniors. 'Di ba? Correct if I'm wrong. Mostly mga seniors makabayan. Yung mga hindi lang seniors, pati po yung mga 40s, 50s, 60s, lalong-lalo na yung mga tao po na hindi marunong mag-research, hindi po nagtatanong lagi, basta meron ng i-offer sa kanila, mag-go kaagad. Lalo na yung mga maraming pera makabayan. Yung mga tao po na may maraming pera at saka naghahangad pa rin po ng iba mga opportunities na sa tingin nila malaking kitaan doon. Pero scam na pala makabayan. Kaya nga itong mga scammer, sila po ay nag-evolve. Sila po ay nag-upgrade. Kasi noon ba, di ba yung old style nila, pinapadalhan ka lang ng link makabayan at kapag i-click mo yung link, dyan na mag-start po yung scamming or i-hack ang inyong device makabayan. At saka much worse,
maapektuhan pa ang inyong banking transaction dahil po sa application ng banks mga kababayan. So yan po ang delikado. Nga mga kababayan ko, natawa ako. Kasi nga doon po sa nakalimutan ko yung Facebook page na yon. Kasi nga yan po sumabog po sa Cebu City. Kasi nga sikat na sikat po yung Cebu City mga kababayan. At ngayon lang po natin nalaman na meron pala mga scammer na BPO dyan sa Cebu City. At yan po ang nakakalungkot mga kababayan. Yung babae na kumanta po yung smack that at on the floor, smack that. Yung ng scam po na babae, meron kasing post at saka merong comment mga kababayan doon po sa taga-IT na lagi niya daw nakikita itong babae na to. At saka very familiar daw yung purma mga kababayan. Kasi nga 'di ba doon po sa vlog ni Mr. WN, klarong-klaro talaga siya ang kanyang purma mga kababayan. Sumayaw pa nga 'di ba? Meron nag-post doon, in-screenshot siya, pinost doon sa isang Facebook account sa taga Cebu City mga kababayan, kilala daw nila. At saka familiar daw yung purma mga kababayan. Sana madakip na ito maggunggong na to kasi kawawa yung mga tao Kawawa yung mga foreigners mga kababayan. So ito po yung malaking sampal. Totoo talaga malaking sampal ito sa ating otoridad mga kababayan, lalo na sa cybercrime unit. Ito na po ay lesson learned na sana tayo po ay mag-step up. Sana tayo po ay mag-hire ng mga white hat hacker mga kababayan. Malaking tulong talaga sila. Siyempre, dapat evaluate sila, dapat i-check sila kung talaga ba sila ay white hack kasi nga marami po mga kurungkunto o utok na mga hacker mga kababayan. Yung mga black hat, yung white hat, saka merong grupo na yung isa mga kababayan na talagang napaka-worst na mga grupo na yan, kayang-kaya nilang i-hack yung mga bangko mga kababayan. In just snap, kayang-kaya nila yan. Pero yung white hat, even though na kaya niyang manghack po na mga ganun po na na establishmento, like for example sa bangko, ayaw nilang gawin. Kasi ang kanilang ginagawa mga kababayan, tumulong lang po o tutulong sa mga tao o sa authority ng ating gobyerno. Ganyan po ang mga white hat hacker mga kababayan. At saka natawa ko doon sa sinasabi po ng reporter na ipapatawag daw. Imbitahan daw mga kababayan, hindi mapapakita yan. Kasi nga ang kanilang profile, anonymous sila mga kababayan. Na for example ngayon, viewer ni Sir Ivan, Do you think walang hacker dito? Or baka hindi nyo alam ang inyong katabi mga kababayan, hacker siya. Hindi mo lang alam. Baka sa pormahan lang, wala sa kanyang porma na hacker. 'Di ba? Simple lang manamit, may paka-weird tingnan at saka parang ano tawag mga kababayan, yung may mga tao na parang geek tingnan lang. Pero hindi mo alam hacker pala yan, 'di ba? So ganyan sila mga kababayan, hindi mo sila kilala. Kilala mo lang yung kanilang code name or pangalan. Okay, so anyway, forward tayo. Pag-usapan natin yung tungkol po sa mangyayari na impeachment trial kay Sara Duterte. Di ba 9 days na lang mga kababayan? That is June 2. Kasi mag-start po yung June 2 mga kababayan ang pag-accept sa House Prosecutor Panel sa Kamara. Yan po ang time, June 2, na schedule, dyan po i-accept ng taga-Senado yung House Prosecutor Panel para po sa impeachment trial kay Sara Duterte mga kababayan. And after that, June 3, so on and so forth, yun na po yung proseso para po maabot until po maabot yung time or day sa start na talaga ng impeachment trial kay Sara Duterte mga kababayan. Ngayon, meron kasing sumabog na balita kahapon. Ano yan, Sir Ivan? Karagdagan po sa pag-imbestiga ng taga-House mga kababayan tungkol doon sa mga resibong kumakalat doon sa confidential funds si Sara Duterte, meron kasing nadagdag. Nadamay dito ang pangalan ni Marian Rivera mga kababayan. Si Marian Rivera, yung asawa po ni Ding Dong, and also si Chil Jokno. Nadamay ang kanyang pangalan mga kababayan. Nandun po sa resibo. Ito po ay ibinalita kahapon ni Arnold Clavio mga kababayan. So babasahin na po natin para meron tayong reference tungkol dito po sa ginagawa na ng kalokohan ng grupo nila ni Sara. According to sa balita mga kababayan, nag-react si Akbayan Representative-elect Chel Jokno ngayong Biyernes, May 23 sa mga nakalkal na acknowledgement receipts ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte kung saan kabilang ang Chel Jokno na kapangalan niya. Nag-react si Chel Jokno mga kababayan. Sabi niya, grabe na ang kawalang hiyaan ng kampo ni Vice President para idamay ang pangalan niya.
at ng aktres na si Marian Rivera. Ayon sa ulat ng veteranong journalist na si Arnold Clavio, makikita umano sa resibo na taga San Fernando, Pampanga ang kapangalan ng aktres na tumanggap ng 100,000 pesos. Habang ang kapangalan naman ni Jokno ay tumanggap ng 120,000 pesos confidential funds, mga kabayan. Ngayon, galit na galit itong si Chil Jokno. At mas lalo ditong kakabahan si Sara Duterte kasi kabilang itong si Chil Jokno sa House Prosecutor Panel para sa impeachment trial kay Sara Duterte, mga kabayan. O diba? Mas lalong iinit ito si Chil Jokno. Ito na po ating balita, mga kabayan. For more details, let's watch this. Samantala, kumpiyansa ang House Prosecution Team na makakuha sila ng conviction sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nasasabik na ang House Prosecution Team sa pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang liham na ipinadala ni Senate President Francis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez, nakasaad na handa ng tanggapin ng Senado ang panel of prosecutors ng Kamara sa June 2. Sa June 3 naman, magko-convene na rin ang Senado bilang impeachment court. Ayon kay Speaker Romualdez, formal na nilang natanggap ang sulat ni SP Escudero at ipapaabot niya ito sa House Prosecutors. Sabi ni San Juan City Lone District Representative Isabel Zamora na isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, nasa 90% na ang kanilang kahandaan para sa impeachment trial. Bagamat maraming issue ngayon ukol sa impeachment, kumpiyansa silang makakamit nila ang hatol na conviction laban sa Vice-Presidente. I understand that there appears to be a lot of pro-Duterte senators, but the prosecution is prepared and we have evidence to support the different articles of impeachment. I think it will be difficult to acquit the Vice President in view of the numerous pieces of evidence that we have. Kumbaga, yung senators for us, sila yung haharap sa public kapag nag-acquit sila sa dami ng ebidensya na nakalap na namin. Para naman kay Senadora Nancy Binay, dapat ay maging handa rin ang prosekusyon ngayong marami-raming kaalyado si Duterte na makakapasok sa Senado. Bagamat naniniwala naman siyang pag-aaralang mabuti ng senator judges ang kaso. Sa tingin ko, magkakaroon ng malaking impact yun pagdating dun sa bilangan ng numero. At the end of the day, it's a numbers game. So, if you look at the incoming composition, medyo mas nakakalamang ngayon yung kaalyado ni Lisa. Sa naging pulong ng House Prosecution Team, hindi pa muna isinama sina Congressman-elect Atty. Laila De Lima at Atty. Chel Jokno na una na ring pinangalanan na isasali sa prosekusyon. Kailangan muna kasi nilang formal na umupo bilang kongresista at idadaan sa sesyon ng Kamara ang pagtatalaga sa kanila sa bagong tungkulin. Ang malaking problema, mga kabayan, dyan lang talaga sa Senado kasi nga maraming mga ukok dyan, mga kalyado po ni Sara, mga kabayan. Pero yung numero, according po sa mga eksperto, mga kabayan, kasi nga ina-analyze nila ngayon yung structure sa grupo ni Sara Duterte dyan sa Senado, mga kabayan. Ibig sabihin, yung mga sumuporta kay Sara Duterte, mas lamang pa rin po daw, according ito sa mga eksperto, mas lamang pa rin po daw yung pro-impeachment, mga kabayan. Malamang isang tao lang. Malamang. Kapag hindi ito nabili ni Sara Duterte, itong isa ito, mga kabayan, so mahirap talaga i-acquit itong si Sara. At kapag hindi ito babaliktad at saka siya po'y manindigan, mga kabayan, kasi meron pa daw isang tao na senador dyan na hindi siya pro-impeachment, hindi po siya anti-impeachment, kundi magbe-base siya sa ebidensya, mga kabayan. At kapag overwhelming yung ebidensya, mga kabayan, siyempre dito siya sa magiging pro-impeachment. At kapag hindi mabili itong isang, mga kabayan, yan, malaking tsansa talaga na ma-impeach at saka makasuhan pa itong si Sara Duterte, mga kabayan. According sa mga eksperto, political analyst. Okay? So, ayun, mga kabayan ko, before tayo mag-jump po sa ating next topic, isa naman natin.
Nandyan po si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, Jolly Requesto, Len Sudo, Evangeline Sanchez, Shirley Fernandez. Nandyan rin po si Aurora David, Maria Rosella Loro, hi to Trening Lozano, Anita Oliveros, Jingle Angs, hi to Marilyn Digma. I-shoutout natin si Nelson Sibayan from Vancouver, Monflower, Memi Parco, Jabita Bularde. Nandiyan rin po si Derek Erwina Argilies and Derek William Mayo, and hi to Sir Jaime Garcia. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Alam po ninyo yung proposal ni Senator-elect Ping Lacson na maglagay ng bastonero si Pangulong Marcos para daw ho panagutin ang mga nagkakamali o maabuso sa pamahalaan. Napakaganda po nun. Sang-ayon ako doon. Kahit ako ay tumutulong from day one sa administrasyon at kay Pangulong Marcos ng voluntary, pero siyempre ang mga magagandang proposal, magagandang idea para sa kabutihan at ikatatatag ng ating bansa at ng Pangulo, yan po ay dapat welcome natin at suportahan natin. Ang paglalagay ng bastonero ay isang halimbawa lang na pagbabago. Halimbawa lang ng kailangang merong managot or papanagutin kung umaabuso. Kung yan ay sinabi ni Senator-elect Lacson, veteranong senador at pulis, at sa tulong ng alyansa para sa pagbabago ni Pangulong Marcos ay nanalo, yan po'y isang constructive, isang makatao, isang makatotohanang idea. Huwag niyong isipin yan ay negatibo. Ako'y naniniwala rin po. Kasi yung 3 taon, after 3 years, actually yung pangatlong taon ay sa June 30 pa, pero ilang araw na lang, ng mabait na liderato, mapagpakumbaba na liderato, sinamantala po inabuso na kung sino-sino. Hindi lang ng tagalabas ng gobyerno o yung anti-Marcos o Duterte ka. Inabuso rin ng mga nakapaligid sa Pangulo. Inabuso rin ng mga nagkunwaring malapit sa Pangulo, pero ibang agenda. So ang bastonero siyang lilinis. Yung opisyal na siyang magtuturo, magdidisiplina, at magsasabi sa Pangulo, itong taong ito, itong opisyal na ito, sir, ito yung problema mo. Ito yung corrupt. Ito yung hindi sumusunod sa programa mo. Ito yung abusadong dapat mo nang tanggalin. Ito yung nakakasira sa'yo. Yan po yung magiging papel ng bastonero. Kailangan yun. Dahil ako meron din po akong paniniwala. Meron talagang umaabuso na tagaloob ng pamahalaan ni Pangulong Marcos. Kasi nandyan pa rin po yung mga bata ni Gloria nandyan. Yung mga Duterte, yung iba nandyan pa. May cabinet secretary, may YOSEC, ASEC, director, at kung ano-ano. Nakita niyo yung sumabit na administrator ng OWA. Dati pong Duterte yun. Actually, Duterte pa rin yata yun Si Arnel Ignacio, executive director yan ng OWA ng panahon ni Duterte. Na-promote lang, ginawang administrator sa panahon ni Pangulong Marcos. Pero nangyari, sumabit doon sa 1.4 billion. Walang approval, pero naibenta yung ganong kalaking property. Wow, bumili ng ganong klaseng property na pera ng gobyerno. Abay, mabigat yan. Anyway, sample lang yan. At iba pa, yan sa DPWS, meron ho diyang abusado. Sa Bureau of Customs, BIR, sa kung saan-saang departamento pa dyan at ahensya. Kasi napakalaki ng gobyerno, hindi lang departamento. Yung mga Bureau of Director, General Manager, Presidente at Chairman ng mga malaking korporasyon. Na alam nating mas malaki pa ang sweldo ng mga Chief Executive, CEO ng mga korporasyon ng pamahalaan kaysa sweldo ng Pangulo. Pero umaabuso pa rin. Alam nyo, ang korupsyon sa gobyerno noon at hanggang ngayon, nandyan pa rin. Hindi ho mawawala ng ganong kadali. Pero yung iba po kasi umabuso. Sa halip na tulungan ang kabaitan ni Pangulong Marcos bilang presidente, hindi nagagalit, hindi nagmumura, hindi na may personal. Yung iba, inabuso yan. Nagsamantala talagang magpayaman at samantalahin ang pagkakataon. Abay, kaya kailangan talaga bastonero. Kailangan talaga yung didisiplina. Suportahan po natin. Sana ay ulitin at panindigan ni Senator Lacson ito. Palagay ko paninindigan yan dahil dating pulis yan
At saka sinabi niya, alam niya, unang-una si Lacson nung hindi pa ito, nung araw pa, anti-corruption yan. Talagang tumututuloy yan sa maling paggamit ng pondo, paglalagay ng pondo ng ating pamahalaan sa iba-ibang ahinsang hindi kailangan. At yun po yung naaabuso. Yung pang-aabuso kasi maraming issue eh. Pang-aabuso sa kapangyarihan para magpayaman. Pang-aabuso sa pera ng bayan. Pang-aabuso dahil malapit sa Pangulo. Pang-aabuso dahil nakakalapit sa Pangulo. Ganun po eh. Yung koneksyon na talagang lehitimong koneksyon o nagbalingbing o nagsipsip lang, yan po yung pinakikinabangan ng mga hindi magandang agenda. Kung sa halip ay tumulong, personal interest, iyon ang nakakasira. Kaya ho, napapanahon na sa natitirang 3 taon, tama po yung proposal ni Senator-elect Ping Lacson, yan ang dapat gawin. Kasi pag naging maluag pa at naging malambot pa ang ating Pangulo dito sa natitirang 3 taon o lalo na yung 2 taon kasi yung natitirang 1 taon, eleksyon naman ang pag-uusapan yan, presidential, wala na. 2 taon na lang talaga ang seryosong paninindigan at laban dyan ng Pangulong Marcos. Yung 1 taong natitira niya, pagdating ng 2017 hanggang 2028, puro politika ng pag-uusapan yan. Presidential election hindi papasok eh. So itong 2 taon, 2026, 2025, 26, 27, yan lang ho, ay hati-hati na lang eh. Yan ang pinakaseryosohin. Mr. President, gawin mo na ang trabaho nyo. Gawin na po ninyo, mawalang galang na. Ipakita mo na ang liderato mo. Dahil yung iyong pangkabaitan, inabuso ka ng mga nakapaligid sa iyo at ng mga anti-Marcos o ayaw kang kilalanin. Kaya niya, inilalait-lait kayo at pinipersonal kayo. Para sa bayan po yan. Ako, sang-ayon ako dyan sa proposal na yan ng Senado. Okay? Huwag sana ikagagalit ng Malacanang kung sino man. Ang magagalit yan at ayaw niyan, yun yung mga taong dapat mawala sa gobyerno. Yun yung mga taong malamang nang aabuso. Yun yung mga taong dapat disiplinahin. Dahil ho kasi sila ang tatamaan. Yung abusado sa kapangyarihan sa salapi ng bayan at yung pagiging malapit o koneksyon sa Pangulo, yan ang baka magalit yan at ayaw kasi sila yung tatamaan nun. Pero ako po, dahil volunteer lang tayong tumutulong sa gobyerno from day 1 until now hanggang sa uli, walang kapalit ng anong aking ginagawa at ang aking sinasabi at pinanindigan. Ito ay para sa inyo ng mga viewers, followers at subscriber ng channel na ito dahil kayo ang mamamayang Pilipino sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Dapat po ganon. Hindi po ako nagsisipsip kahit kanino. Hindi ako nagbabalimbing kahit kanino. Kasi hindi ko ugali yun. Prinsipyo lagi. Kahit kaibigan ko pa, kahit kasamahan ko pa, pag mali, iiwanan ko yan. Pero dito, si Pangulong Marcos, pinagmamalasakitan natin dahil gusto niya ang pagbabago, ang problema, inaabuso nga siya. Kaya kailangan kalusin na ang salo. Umaapaw na ang pang-aabuso. Sobra-sobra ang pang-aabuso. Ipakita mo na, Mr. President, ang pagdisiplina sa mga taong dapat madisiplina at panagutin under the law ang lahat ng yan. Total, sinabi ng Pangulo, marami siyang tatanggalin, marami siyang aalisin. Gawin na po ninyo sa lalong madaling panahon para bago lumala ang lahat. Suportado kayo ng mamamayang Pilipino dyan. Wala naman talagang perpekto na gobyerno makabayan. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno natin, meron talaga pong korap. Yes, meron talaga pong korap. Either ang kanilang kinukurap ay hindi po ganun kalaki makabayan, but still, a corruption. Wala pong malinis at perpektong gobyerno makabayan. Lalong-lalo na sa panahon po ni Digong. Diba ang daming na-booking noon ng panahon na yun ng mga korap makabayan? Corruption, pangmalakihan pa. Dito po sa panahon po ni BBM, meron. Buti nilang pinutbol yung isa makabayan kaagad. Kasi nga siya po ay nagtangkang mangurap. Sino si Evan? Yung si Vic. Diba? 3 months lang si Vic makaabay na upo. Parang feeling little president kaagad. Minanipulan niya yung tungkol dun sa sugar fiasco makabayan. Diba? Tarantado talaga eh. Buti lang kick out kaagad. Kasi siya po ay nagtangkang mangurap makabayan.
Diba? So before tayo mag-jump sa ating next topic, nandyan po si Victoria Loizaga, Maria Mideseplon, Salvacion de la Cruz, Leon Mills, Paterno Bindana, nandyan rin po si Nuno Vlogs, Trexie Villa, Mariel, May Dunes, Hajo Tercelen, nandyan rin po si Nonoy Floren Hills, Pamandawi Cebu, Leonardo Manansala, Flaviana Abila, Mario Albania, nandyan rin po si Danilo, and Hajo Mester Kapampangan. Okay, mga kababayan ko, ibabagita ko sa inyo itong vlog ni nanay na kung saan ako po inaawa makabayan. Totoo lang, ako ay naawa sa kanya. Ano yan, Sir Ivan? Ito po tungkol doon sa ginawa panghihikayat sa kanya mga followers, sa kanya mga nauto na mga DDS na mga gonggong na hindi na nila tatangkalikin yung programa, not programa, yung mga produkto ng PNG mga kabayan. 'Di ba? Alam natin yung produkto mo ng PNG. Nandiyan po yung mga sa pang hygiene natin, pangligo natin, shampoo, toothbrush, o lotion, ano man yan, pambabango. 'Di ba? Pang hygiene pati po sa mga bata like Pampers or yung basta lahat mga kabayan. Ayaw nila hong tangkilikin or ayaw na pong bumili. Kasi nga ibinoykot na mga kabayan. Diba, ito po tungkol doon sa isang event na kung saan nandun po yung isang komedyante, mga stand-up comedians, meron pong natanong sa kanya na babae na meron pong ginamit na ID lace makabayan, may nakalagay po na PNG. Kasi nga, diba, tinanong niya doon sa mga stand-up comedians kung matatawag ba na isang OFW na kapapanalo pa lang na isang mayor pero nandun po sa ibang lugar makabayan. Diba? Ang pinapatungkulan niya doon, ito pong si Digong. So tinanong niya kung pwede bang tawaging OFW. Maraming natawa doon makabayan. Diba? Nasaktan rin po yung mga DDS. Yung mga very fanatic na parang kulto na mga DDS makabayan. Ngayon, ibinoykot nila yung PNG. Meron ho silang nauto makabayan. Pero siyempre, yung si Joey, the Viber na isang vlogger na walang ligo makabayan, well, walang problema sa kanya. Kasi hindi po siya naliligo makabayan. Hindi siya gumagamit po ng shampoo kasi hindi siya naliligo. Pero yung iba na very fanatic makabayan, may nauto. Example, itong si nanay. Pasensya na. Itong company na ito, Head and Shoulder, hindi na talaga ako bibili. Alam nyo, ito ang pinapagamit ko lahat sa anak ko. Itong product na ito ng PNG. Ito, binibili ko yan sa bahay. Simula ngayon, hindi na. Gagamitin ko pa ito sa ngayon kasi sayang naman itapon, pero never na akong bibili nito. Head and Shoulder pa naman ang kinatangkilig ng mga anak ko. Mula ngayon, hindi yun na matikman ang pera namin. Kaya, pasensya na PNG. All product ng PNG, hindi natin ibibilhin na yan. Lahat na pamilya ko yan ang ginagamit. PNG product. Ngayon, ginaganyan nyo ang mga Pilipino. Ano ba klaseng empleyado ang mayroon sa PNG na yan? Kaya, sinasabi ko sarili ko lahat na product ninyo, hindi ko na yan bibilihin. Tingnan nyo, nagabili pa naman ako ng ganyan. Hindi ako nagabili ng sashi-sashi ng PNG na yan. Ng shampoo na yan. Kaya, tingnan nyo ngayon sa ginagawa nyo sa amin mga Pilipino. Insulto yan sa amin sa nagmamahal sa tatay namin. Kaya, tingnan nyo lang ano mangyari sa mga produkto nyo. Kung may magbabili pa ba o wala na. Hindi nyo iniingitan yung bunganga nyo. Akala nyo hindi nyo kami iniinsulto mga Pilipino. Lahat na product ng PNG, ginatangkilig namin. Ngayon, lilipat na kami sa Unilever. Siguro ang Unilever hindi pa nag-insulto sa aming Tatay Digong. Ito ng mga empleyado dito sa PNG na ito. Head and Shoulder, Head and Shoulder yan. Hindi ako nagabili ng sashi-sashi ng Head and Shoulder na yan kasi ayaw ko magbili. Gusto ko ganito kalalaki ang ginabili ko ng Head and Shoulder. Kaya, mula ngayon, hindi na ako bibili nito. Pasensyahan na. Diba? Kawawa makabayan, parang may something na Dahil lang po doon sa tanong ng isang babae na meron pong ID holder, lace makabayan, na nakalagay po PNG. Paano sila nakasiguro na PNG employee yung makabayan?
Diba? For example, ako, magsusot ako ng lace or ID holder makabayan na meron po nakalagay Apple, Xiaomi, anumang brand na yan. Ibig sabihin na employee ka nila. Diba? Marami ang ganyan makabayan. Dito nga sa aming sa kapitbahay, may nakita ko lagi. Nagle-lace po siya or nag-ID holder niya ay Apple makabayan. Apple or sa iPhone, sa Xiaomi, yan, na mga brand po ng cellphone. Ibig sabihin, employee siya doon makabayan. Ganon rin po yon nanay. Baka hindi niya alam makabayan. At saka, unang-una, kaya ba nilang i-boycott ang PNG? I don't think so. 1,000% hindi nila kayang ma-boycott ang PNG makabayan. Ilan lang po yung mga membro ng DDS. Ilan lahat po yung population sa buong Pilipinas makabayan. 'Di ba? Hindi nila kaya yan. Yung sa cake makabayan, na boycott nila. Yun nga sa Julis, yun pong sa isa makabayan, yung Chooks to Go. 'Di ba? Hindi nila kaya yan. Puro lang sila daldal. Pero hindi mangyayari makabayan. Ang kawawa lang dito, yung mga DDS na parang mga sinto-sinto. 'Di ba? Nakakatawa talaga eh. So anyways, ipakita ko po sa inyo ang vlog ni Tristan. For more details, let's watch this. Napanood ba niyo yung latest interview ni Salvador Panelo, yung dating spokesperson at legal counsel ni Rodrigo Duterte? Alam po niyo kasi sa video na to na ginawa niya sa Billionario Network, ang dami po tayong mga mapupulot na mga iba't ibang bagay. Ang pinaka-importanting napulot ko dito ay kung ano ang tingin niya sa mga supporters ni Duterte. At ano din ang tingin niya sa ating mga millennial, Gen Z, youth vote at ang mga edukadong boto. At binanggit din niya kung anong tingin niya kay Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Ngayon, para hindi niyo kailangan yung panoorin yung buong video, kukwento ko na lang sa inyo yung video at papakita ko yung snippets. At hindi lang yon, babagitin ko rin kung ano yung mga observation ko dito at yung aking tingin sa mga binanggit niya. Okay? So, umpisahan na natin to, guys. So, first, let's talk about kung ano yung unang portion ng video, kung saan binanggit niya kung ano ba talaga ang mga Duterte supporters. Panoorin natin to. Well, the Duterte brand is very strong in Mindanao and the Visayas, but you have victories of Bam Aquino and Kiko Pangilinan in those regions as well. And in fact, they also ranked highly in some of the areas in Visayas and Mindanao. But these are areas where they were once demonized by Duterte supporters. So what do you think accounted for those victories? Yung pa rin, kasi the Gen Z and the millennials constitute 56% of the voting population. Napakalaki nun. More than half yun eh. Plus, at the same time, alam mo, yung Duterte country, talagang maraming blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto dun sa 10. Kaya ang taas nila dun sa mga Duterte country. Pero pagdating dun sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. Dun sa among the Duterte. Okay, nakita mo dito si Panelo na mismo nagsasabi na to, na ang mga supporters ni Duterte at mga DDS sa mga nanonood ngayong araw na to, okay, kayo kausap ni Panelo dito, naniniwala ba kayo at tinatanggap ba niyo yung kanyang assessment na bulag kayo? Na bulag kayong bumoboto? Na you have what they call blind loyalty. Nagbubulag-bulagan na lang. Ayaw niyong makita ang katotohanan. Kaya sumusuporta na lang kayo sa mga Duterte na kahit na marami silang ginagawang katiwalian, mga pag-aabuso, wala na kayong pake. Dahil pikit mata na lang kayong sumusuporta sa kanila. Galing po yan sa isang Duterte insider. Ito ang in-close ni Duterte. Abogado to ni Duterte at dating spokesperson to ni Duterte. Magagalit ba? Huwag kayo magalit sa akin. Di ako yung nagsabi nun, ha? Si Panelo nagsabi nun. Kakampi nyo yan, ha? Agree ba kayo o disagree? I'd love to know kung ano talaga tingin ng mga Duterte supporters sa sinabi sa kanila. At ano ba yung tingin nila sa sarili nila? Tingin ba nyo talaga bulag kayo o nag-iisip pa ba kayo ng tama? Pati ako, curious kasi hindi ko talaga alam kung ano ba talaga nakikita nyo sa mga Duterte. Kasi hindi ko nakikita yun, eh. Okay, yun ang unang napansin ko dito sa sinabi ni Panelo. Pangalawang sinabi niya na yung youth vote natin, yung mga edukado ay hindi talaga boboto sa mga Duterte. Yan, sinabi na niya yun. Kasi nga educated sila. May pinag-aralan. At hindi ko lang sinasabi ibig sabihin na may pinag-aralan ay nakapagtapos ka ng college, ha? Yung may pinag-aralan, yung marunong ka mag-isip.
Para sa akin, mas malawak yung pagtingin ko sa isang tao na may pinag-aralan. Malawak mag-isip at nag-iisip pa ng tama at hindi nagbubulag-bulagan. Kaya medyo telling talaga tong interview ni Panelo dito. At hindi lang yon. At yung isa pang parte ng interview naman, sa umpisa, na gusto ko rin parinig sa inyo kung ano naman ang tingin niya sa Gen Z voters at anong tingin ng mga Gen Z voters at tingin niya kay Kiko at saka kay Bam Aquino. Kay Kiko Pangilinan at kay Bam Aquino. Panoorin natin to. Sa tingin ko, si Bam Aquino at si Pangilinan, kaya nakapasok yan because of the Gen Z and the millennial voters. Because these are the people who are educated. In other words, they are knowledgeable and aware of what is happening in this country. Ayaw nila yung alyansa because nga ang failure ng administration. Yun namang kaliwa, ayaw din nila. Then punta sila sa PDP laban, 3 lang o 2 lang ang gusto nila doon. The rest, hindi nila type for whatever reason. Ang ginawa nitong dalawang Gen Z saka millennials. Since hindi nila gusto yung 3 sides, hinanap nila yung hindi corrupt. In fairness to the two, wala naman silang record ng corruption. Si Bam saka si Pangilinan. The only pwedeng masasabi mong fault nila is they present themselves as the only righteous people in the world among the political landscape. Kung baga, masyado silang parang bigot na ang dating nila. Pero as between them and mga tiwali, na alam nating hindi na dapat talaga alala, yung mga edukadong butanteng bata, nilagay sila. Kaya sila nanalo. Okay guys, narinig nyo yan galing to kay Panelo Sa tingin nga niya daw kung bakit nanalo si Bam at saka si Kiko ay dahil sa ating mga educated voters, yung ating mga kabataan, mga Gen Z at millennials. So if you're a Gen Z or a millennial, nakikita po nyo kung gaano kalakas kayo as a group, gaano kayo kalaki at gaano kayo kalakas at ang kinabukasan ng ating bansa ay nasa sa kamay nyo. Kayo ang may hawak nito. At sinasabi na nga ni Panelo na pag tinignan mo nga, natatawa nga ako na galing to kay Panelo considering na siya nga yung dating spokesperson ni Duterte, na parang pumapanig siya ngayon sa medyo pagitna na at hindi na masyadong Duterte yung dating niya. At sinasabi niya dito na yung ating educated voters, so yung mga may alam, ayaw na nga sa mga alyansa, ayaw sa mga kaliwa, hindi ko alam kung sino binabanggit niya, o mga oposisyon, tapos ayaw na din daw sa lahat ng PDP laban except sa 2. Doon medyo alam ko na sinesave niya yung image yung 2 yun Pero in the latter part of that statement, narinig mo nga sinabi niya na ayaw ng mga Gen Z at saka millennial at mga educated voters yung 3 grupo na binanggit niya. Kaya nila binote si Bam at saka si Kiko. Kasi nga, sa lahat ng mga yon, alam na nga niya, siya mismo sinasabi niya, na in fairness to Bam Aquino and Kiko Pangilinan ay wala silang kahit na anong bahid ng korupsyon, na matino sila. Na ang only fault lang nila, kasalanan lang nila ay parang dating daw nila ay sobra silang righteous. Yun lang daw ang kasalanan nila. At kasalanan ba talaga yun kung righteous ka? Kung alam mo talagang wala kang ginagawang mali, na para daw bigot na daw sila, tingin daw nila sila lang daw ang parang matino. Pero siya na nagsabi na mukhang sila nga lang daw ang matino sa lahat At alam nga niya, lahat daw hindi nga matino Galing sa sarili niyang bibig. Kaya sa akin yung pagbanggit niya na yun lang ang fault nila, that's not a fault to begin with. And number 2, sila ba nagsabi nun? Hindi. Sinasabi ba ni Bam na siya lang ang matino? Hindi. Have you ever heard him say that? No. Have you ever heard Kiko say that? No. They've never said that. Ang nag-iisip lang ng mga ganitong bagay na to ay yung mga tao na maraming ginagawang katiwalian. Ang nag-iisip lang naman to ay yung mga kalaban nila na parang itong pinaparamdam nyo sa akin. Hindi nila pinaparamdam nyo sa inyo na pumipili kayo ng mali. Wala silang sinasabing ganun. Kayo nag-iisip nun dahil alam nyong mali ang pinipili nyo. Kaya nyo yan nararamdaman dahil sa inyo yan. Walang nagpaparamdam yan sa inyo. Kung tingin nyo na yung mga sinusuporta nyo ay mga corrupt, kayo ang nag-iisip nun dahil alam nyo yung katotohanan. That's what we call cognitive dissonance. Yung hindi mo na alam kung bakit itong pag-iisip mo at hindi mo din madepensan, kinaiinis ka na lang, tapos binibintang mo yung ibang tao
dyan sa yung hindi mo maintindihan na pag-iisip at damdamin. Okay, so kasama rin po natin sa Monet Borromeo, Emma Rose Dotimas, Evelyn Garcia. Nandiyan rin po si Josephine Gallego, Dolly Calleja. Hi to Mr. Gumbel, Tony De Los Reyes, Jess Tabto from Calaba, Laguna. Nandiyan rin po si Lorito Canaveral, Axel Roses, or simply Tokets Vlog. Hi to Sports Shinobi from South Korea, Luisito Niedo, Arlene Zavala, Midardo Leoncio, Ashen. Nandiyan rin po si Rosario Estoche from Dubai, and hi to Shirley Reisman. Okay, mga kababayan ko, syempre hindi rin kalimutan. Ibalita natin dito yung mga programa ng ating gobyerno, kung ano na yung estado ng ating gobyerno at ng ating ekonomiya, at saka ipakita natin dito yung mga lakad ni PBBM, mga programa ni PBBM, at kung ano na yung balita tungkol kay PBBM. For more details, let's watch this. Ipinisinta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2 batas na titiyak na magiging kapaki-pakinabang ang mga proyekto ng pamahalaan gaya ng modernisasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS para sa mas epektibong pagtugon sa kalamidad. Hamon ko sa gabinete at mga pinuno ng ahensya, siguruhing matatapos ang mga proyekto ng ayon sa schedule at sa budget. Hindi na tayo papayag na may masyadong cost overrun, mayroong mga time extension, and no to non-performing projects. Ito ang hamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gabinete at mga pinuno ng iba't ibang ahensya kasabay ng presentasyon sa Malacanang ng 2 bagong batas na nakatuon sa ekonomiya at disaster risk reduction. Unang iprinisinta ang Republic Act No. 12145 o ang Economy, Planning and Development Act na itong nagpalit sa pangalan ng National Economic and Development Authority sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Ayon sa Pangulo, sa ilalim ng bagong batas ay palalakasin ang mandato ng DepDev upang matiyak na ang mga programa ay ipinatutupad ng gusto at may iwasan ang pag-aaksaya ng panahon at pondo. Mas madali na ring matutukoy ang mga proyektong dapat palawakin, ayusin o dapat nang itigil. Sinabi pa ng Pangulo na mas magiging mahigpit na simula ngayon ang pag-aproba sa Official Development Assistance Loans. Titiyakin natin na ang DepDev na pagka may ipinangakong tulay, paaralan, health center, mga kalsada ay matatapos sa tinakdang panahon at magagamit ng isang bayanan. Hindi lang po puro plano. Dapat nakikita at nasusubaybayan natin ang progreso ng ating mga proyekto. Samantala, iprinisenta rin ang Republic Act No. 12180 o PHIVOLCS Modernization Act na mag-aangat sa kakayanan ng PHIVOLCS sa pagbabantay at pagtugon sa mga lindol, pagputok ng bulkan at tsunami. Sa ilalim ng batas ay nilikha rin ang 1.25 billion pesos na annual PHIVOLCS Modernization Fund na tataas pa sa 2 billion pesos sa ika-5 taon ng pagpapatupad. Magpapatayo ang PhilVox ng bagong laboratorio, Centralized Data Center, Learning Hub. Palalawakin palalo natin ang monitoring network at pag-iigtingin din ang pagmamatyag sa mga aktibong bulkan sa buong bansa. Hinamon din ng Pangulo ang PHIVOLCS na panatilihin ang mataas na kalidad ng serbisyo, profesionalismo at pagmamahal sa bansa at sa kanilang mga kawani. Hinikayat din ito ang kabataan na palalimin pa ang kaalaman sa siyensya upang madagdagan ang mga volcanologists, scientists at eksperto ng bansa na maaaring magsilbi sa DOST o PHIVOLCS sa hinaharap. Malugo na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang cast at crew ng pelikulang The Last Resort sa isang courtesy call sa Malacanang. Bahagi ito ng kanilang pagbisita sa bansa para sa pagsisimula ng shooting ng pelikula. Ikinatuwa ng Pangulo ang pag-usad ng proyekto na matagal nang pinaplano at pinuri ang mga Pilipinong nasa likod ng pagsasakatuparan nito. Pinahayag din ng Pangulo ang kasiyahan sa posibilidad na maipakita ng pelikula sa buong mundo ang kagandahan ng Pilipinas at ang likas na kabutihang loob ng mga Pilipino. Ang The Last Resort ay isang romantic comedy na kinukunan sa Pilipinas. Tampok sina Daisy Ridley at Alden Ehrenreich na parehong sumikat sa Star Wars franchise. Ito ay sa direksyon ni Donald Petrie na kilala sa mga pelikulang How to Lose a Guy in 10 Days, Miss Congeniality at Just My Luck.
now that you are in fact here, and the work has started, and it's all terribly exciting for all of us. And thank you for coming to the Philippines and hopefully helping us project the Philippines out to the world the way Filipinos see our own country. And it's a country we're very, very proud of. The people are even prouder of. And I hope you get that in the time that you're here. Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para tiyakin ang food security sa bansa. Patunay niyan ang napanatiling mababang presyo at stable na supply ng mga bilihin. 300 pesos lang ang dala ni Delia para mamalengke ngayong araw. Kaya sinamahan namin siyang mamili para malaman kung hanggang saan magkakasya ang 300 pisong budget. O sa tingin niyo po ba kasya kaya ang 300 pesos sa pamimili po natin ng pamputahe? Pwede na po yung kasya na. Ilan po ba kayo sa pamilya nakakain sa halagang 300 pesos? 4 po. Una naming pinuntahan ang gulayan. Bumili kami ng 2 tali ng talbos ng kamote sa halagang 40 pesos. Bumili na rin kami ng tig 2 pirasong panggisang bawang na 11 pesos at sibuyas sa 12 pesos lang. Nag-ikot-ikot na rin kami sa palengke na Kamuning Public Market para makabili na iba pang pangsahog. Bumili kami ng malaking delata ng sardinas sa halagang 68 pesos. At syempre, mantika na 40 pesos na kasya na sa 1 hanggang 2 linggong lutuan. Panghuli naman naming binili ang murang-murang bigas sa 20 pesos lang kada kilo. At dahil wala pang 200 piso ang nagagasto sa pamimili ng pangsahog, 5 kilo na ang bilhin naming bigas. Wala pang 300 piso, kumpleto na ang ulam at sobra pa ang kanin. At ayan na nga, tapos na po mamili si Nanay. Nay, ano po ba yung mga napamili natin? Yung gulay na talbos, sardinas, mantika, tsaka sibuyas, bawang. Mga magkano po yung inabot po nun? Umabot ng 270, 75. Kasyang-kasya po ba dun sa 300 pesos? Kasyang-kasya na po. Sa pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa food security, napapanatili ang mababang presyo at stable na supply ng mga bilihin sa merkado. Idagdag pa sa ginhawa ng mga mamimili kagaya ni Delia, ang programang 20 bigas meron na. Magandang balita, inilunsad ngayong araw ng Anti-Red Tape Authority ang Ease of Doing Business Reform Guidebook para mas pabilisin pa ang mga transaksyon sa gobyerno. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas pabilisin ang mga transaksyon sa gobyerno, lalo na sa mga namumuhunan sa bansa, inilunsad ngayong araw ng Anti-Red Tape Authority ang Ease of Doing Business Reform Guidebook. Isa sa mga nagudyok nito ay ang inilabas ng World Bank 2024 results ng Business Ready Report para sa Pilipinas na isa sa 50 bansa na sumailalim sa pilot testing. Nasa top 40% ang bansa na mababa pagdating sa implementasyon ng mga proyektong infrastruktura, batas at mga alituntunin sa Ease of Doing Business. Tugon ng ARTA. Ang ginawa po ng Anti-Red Tape Authority, immediately after we were designated by the President as the focal agency to lead the implementation of the reform initiatives, nag-create po tayo ng mga technical working groups, kasama po yung lahat ng government agencies saka private sector to address particular para ang objective natin mag-improve yung ating Business Ready Report ranking para po umunlad yung mga ekonomiya natin, maikayat natin yung mga negosyante, investors na pumunta rito sa Pilipinas. Isa sa mga tinututukan sa reformang ito ay ang pagpugsa sa mga fixers na nagpapahirap sa mga nagtatransact sa mga opisina ng gobyerno. Pag na-implement po itong guidebook na ito, ma-assure po ang ating taong bayan na yung services are streamlined and digitalized. At sa pamamagitan po nito, ma-avoid natin at totally ma-eliminate natin yung fixers na hindi dapat pinapahirapan ang taong bayan. Ayon sa ARTA, ang guidebook ay malaking hakbang tungo sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa na magsisimula sa pagpapabilis ng transaksyon sa pamahalaan. At base na rin sa direktiba ng Pangulo na dapat sundin ng bawat ahensya ng pamahalaan. Samantala, nakapagsumite na rin ng kanyang courtesy resignation sa Pangulo si Secretary to submit their courtesy resignation to realign government services
I submitted my courtesy resignation to the President, and as I have said po, we serve at the pleasure of the President, and we will continue to support. We will always support the President, whatever it is. Sinisiguro niya na ang pagpasa niya ng resignation letter ay hindi nakakaapekto sa operasyon ng ahensya. Kasabay rin ng anibersaryo ng ARTA ay ipinabatid ng ahensya sa publiko ang kanilang mga nakamit sa 7 taong paninilbihan sa bayan. Wala po, dahil patuloy tayo na maglilingkod hanggat hindi po tayo nakatanggap ng direktiba o hindi tayo nakatanggap ng kapalit. Patuloy po tayo magsisilbi. At ito po, ngayong araw na ito, nilaunch nga natin yung Reform Guidebook. Mamayang hapon po, we will celebrate our anniversary. At dito po, ilalahad natin sa taong bayan yung mga accomplishments sa Anti-Red Tape Authority over the past 7 years. Para mas mapadali ang pagkuha ng Overseas Employment Certificate ng mga OFW, isasama na ito sa eGov.ph app at sa system ng Bureau of Immigration bilang bahagi ng digitalization program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung dati personal ang pagkuha ng Overseas Employment Certificate, ngayon gagawin itong online. Ito ang sinabi ni Migrant Workers Undersecretary Dominic Rubia Tutay sa panayam sa kanya sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Sinabi ni Yusek Tutay, isasama na ang OEC sa eGov.ph app at integrated na rin ito sa Bureau of Immigration System. What's good is pagdating po sa airport, kung ito po ay naka-integrate na po sa e-travel system ng DICT, tuloy-tuloy na po. Not even the requirements of the Bureau of Immigration po ay kakailanganin pa. Kasi integrated na rin po ang e-travel at ang DI system. Mas madali na rin anya ang documentation ng mga OFW na aalis ng bansa. Madali na rin makausap o makontak ang mga OFW at mabilis din ang pag-repatriate ng mga OFW gamit ang eGov.ph app. The moment na may nireport na problema po ang ating mga OFW, maaari pong ipaalam na po natin doon sa next of kin sa pamilya para hindi po nag-aalala ang kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal, magiging madali rin ang pagbigay ng tulong sa mga OFW at mabilis ang pag-contact sa mga attaché ng mga migrant worker offices sa ibang bansa. Bigla lamang pong sabihin, mas mabilis po ang serbisyo ng ating pamahalaan, mas nararamdaman po ninyo ang pagkalinga ng ating pamahalaan at syempre po, mas mabilis po ang ating aksyon. Nagdagdag na rin anya ng mga call center representatives ang ahensya para matiyak na lahat ng OFW ay agarang matutugunan ang kanilang mga katanungan, humihingi ng tulong at iba pang mga hinanaing o pangangailangan ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po ng mga kababayan natin na hindi mga well-informed at saka sila po ay nabudol ng mga DDS vlogger mga kababayan dahil po sa mga fake news peddlers. So please i-share natin para malaman nila ang totoong mga balita. Okay? So anyways, kasama rin po natin, i-shoutout natin ating mga viewer na nandyan po sa Facebook mga kababayan. Hi to Trinidad Lozano, Abraham Yanez, Sonia Hasigawa, Marshall Mamaradlo, nandiyan po si Merna Borromeo, Flory Cardinas, Jico Jerry Cabreros, Berth Bacod Cabalsa. Hi to Moneth Doctorero, Jang Dakuig o Dakig. Hi to Jodeth Dandoy M. Narciso, Eloisa Villanueva, nandiyan po si Elina Cao, Shoot TV, Roben Basinga Salindong, Gorgunya Angala, Mary Red, Helda Modesto, Testa Maliwan, Biole Binaventura, Miggy Boom, nandiyan po si JRN, Elmer Pinaranda, Anthony Kaligtan, Kuyahon, Hi to Elvis Semezo, Milagros Banes, Revica Valen, Ebcho, Jacqueline, Rica Noses, Nida Echaka, Bibi Garcia, nandiyan po si Eufemia Prospero Marcelino, Sally Ramos Katonggal, Apple Nash, and hi to William Esteban Berdogo. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much.
At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoong Hesus, salamat sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Ang iyong mahalagang dugo ay nagdala sa amin ng kaligtasan. Dalangin ko na alisin mo ang bawat negatibong salita na binitawan laban sa akin at sa aking pamilya. Ito man ay pasalitang pag-atake o hindi nakikitang pinsala. Naway matupad sa amin ang iyong perpektong plano at huwag hayaang guluhin ng anumang masamang intensyon ang aming buhay. Mangyaring ipadala ang iyong mga anghel upang bantayan kami at manatilihing ligtas ang aming sambahayan. Idadalangin ko to sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa,